Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang mga batas ng traveler. Ahkam fiqhiyah yahtajuha al-musafir. Ang batas Islamiko na kinakailangan ng isang traveler. So Allah subhanahu wa ta'ala, pinadali niya sa atin ang lahat ng bagay, itinuro niya sa atin lahat ng mga kaalaman na dapat nating malaman. Min yusril islamis wa samahatihi ma syara'allahu jalla wa ala li'ibadihi min ahkamin tatanasabu ma ahwalihi al-mutanawwi'ah min quwwatin wa dha'fin. Ang kagaanan ng relihiyon natin na Islam ay isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ang lahat ng batas na naayon sa kanyang kalagayan na magkakaiba, maging kung siya ay mahina o malakas. O sihatin wa marad, may karamdaman, walang karamdaman o may karamdaman, wa hadarin wa safar, o kaya ay residente o hindi naglalakbay o kaya ay biyahero. Wa ghayru dhalika qala azza wa jal, at maliban pa dito, kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay mapagaan ang ating relihiyong Islam, wa la yuridu bikumul usra, at ayon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na pabigat at pahirapan tayo sa ating relihiyong Islam. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj, at hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na gawin sa atin ang ating relihiyon na pabigat sa atin. Sabi pa nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj, at hindi ginawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating relihiyon na pabigat. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kaya naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagaan niya sa atin ang lahat ng bagay. Dinitali niya sa atin ang lahat ng dapat na malaman natin sa batas ng fasting, batas ng sala, batas ng pag-hajj, batas ng pag-aasawa, pagbibigay ng zaka, paghahati ng mana, at ang pag-usapan natin ngayon ay ang batas ng biyahero. So ang biyahero po ay may special din po siyang batas na dapat natin malaman at dapat natin maunawaan. At ito po yung abangan ninyo mga kapatid, ang pagkakasunod-sunod ng pag-uusapin natin na ito tungkol po sa batas ng traveler. At ang paglalakbay po mga kapatid, subhanallah, ang original po ng sala natin noon, bago pa ang propeta sallallahu alaihi wasallam manatili sa Madina, ay tagdadalawang raka'a lang po yan. So, ang sala natin noon ay tagdalawa-dalawang raka'a. Fa uqirrat fi safari wa zidat fil hadar, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, nanatili ang dalawang raka'a na ito sa paglalakbay at ibabalik ang bilang nito sa paglalakbay at dinagdagan nito sa mga taong residente. So kapag hindi ka traveler, yung lahat ng dalawang raka'a o lahat ng yung mga apat na raka'a ay mananatiling apat na raka'a, maliban na lang po sa Maghrib at ang Fajr. So lahat ng apat na raka'a po ay magiging dalawang raka'a na lang po. Katulad po yan ng Zuhur, ng Asar, at ng Isha. Wassalatu fi safari mukhaffafatun anha fil hadar. Ang paglalakbay, ang sala sa paglalakbay ay mas magaan kaysa residente. Kasi ang residente, taga-apat na raka'a. Kumpleto po yung sala, ang Zuhur, apat na raka'a, ang Asar, apat na raka'a, ang Maghrib, 3 raka'a, ang Isha, 4 na raka'a, ang Fajr ay 2 raka'a. Pero pagdating sa biyahero, napaka-special po. Kasi mababawasan po at mapapagaan po sa biyahero po yung kanyang sala. So lahat ng 4 na raka'a, magiging 2 raka'a na lang po. So, ito yung mga pag-uusapan natin, yung mga batas nito. Kaya naman, kapag tayo pa ay maglalakbay, lahat ng 4 na raka'a ay 2 raka'a na lang po. So yung Duhur, magiging 2 raka'a na lang po yan.
Yung asar, magiging dalawa na lang na raka'a po yan, o dalawang tayo. Ang ibig sabihin po ng raka'a ay tayo po. At ang isya ay magiging dalawang raka'a na lang po yan. Ito po ay pinahihintulutan lamang sa isang biyahero o traveler. Magaan man ang kanyang paglalakbay o mabigat man ang kanyang paglalakbay. Sasakyan man niya ay train, eroplano, bus, basta siya po ay nasa paglalakbay, ay pinahintulutan sa kanya na pagaanin ang kanyang sala at lahat ng apat ng raka'a ay magiging dalawa na lang po, maliban na lang po sa Maghrib at ang Fajar kasi mananatili po ito sa kanyang bilang. Kaya ang tawag naman sa sala na yan pag pinaiksi ay kasran. Kasran po ang tawag dyan. والصلاة في السفر مخففة عنها في الحضر لما يترتب على التنقل والسفر في البر والبحر. Dahil nga sa palipat-lipat ka ng lugar gamit ang barko, sa karagatan, sa kalupaan. وفي أيامنا في الجو من المشقة والتعب والنصب. Dahil sa panahon natin ngayon, siyempre, noon napakahirap ng paglalakbay kasi sa panahon din natin ngayon, mahirap din paglalakbay. May pagod, gutom, pagod sa walang tulog. Kaya naman, pinagaan ang pagsasagawa po ng sala sa biyahero. At may batas po ng sala na kailangan malaman po ng biyahero po. Pasalatu fi safari takunu kasran. At ang sala po ng biyahero po ay magiging kasran po. So, tulad ng sinabi ko po, ang kasran ay lahat ng apat na raka'a ay magiging dalawang raka'a na lang po. Pinahintulutan po yun. Patuksaru ar-rubaiyatu ila raka'atayn wa tabqa al-fajru kama hiya wa salatul maghribi kadalik li'annaha witru an-nahar. So, ang Fajar ay mananatili po sa kanyang bilang na dalawang raka'a at lahat po ng apat na raka'a ay magiging dalawang raka'a na lang po. Samantala ang Fajar ay mananatili at ang Maghrib ay magiging 3, hindi po mababawasan dahil ito po ay witr po sa araw po. So, kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Kapag kayo sabi ng Allah maglalakbay sa kalupaan, ay wala kayong kasalanan na paiksiin ang sala. Ibig sabihin lahat ng apat na raka'a ay magiging dalawang raka'a na lang po. So, abangan po ninyo ang kasunod ng talakay natin ito sa mga batas ng musafir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.